marami akong naririnig o nababasa tungkol dito sa anime na to. Well, maliban sa mga nagsasabi na parang PowerPoint presentation daw yung animation na to, which parang hindi naman kasi na-witness ko yung Season 2 ng Blue Lock and I can say na mas maraming frame ang Episode 1 nito kaysa sa Blue Lock Season 2. Then, ang isa pa sa mga nasasagap ko ay kino-compare nila to sa isang sikat na anime na halos kaparehas ng concept at yun ay ang Mushoku Tensei pero minus yung sobrang horny at manyak na si Rudeus, which automatically maglalagay sa anime na to sa upper level. Oy, hindi ako inggit kay Rudeus Mina, what's up? Spring, new beginning, new start, new challenges. Maliban na lang kay Kaori. Anyway, let's talk about Isekai. Pero, made in Amerika ya! Nasa era na tayo na hindi na lang exclusive sa mga Japanese manga ang pagkakaroon ng anime adaptation. In fact, itong anime na pag-uusapan natin ay sinulat ng isang American. Then iginuhit naman ng isang Indonesian. At in-upload sa Korean webtoon platform na Tapas. Then ngayon, nagkaroon ito ng Japanese anime adaptation. Without further ado, ito ang anime na The Beginning After the End. Anime mula sa lineup ng Spring 2025. Kwento ito ng hari na si Gray kung saan bigla siyang na-deads sa hindi may paliwanag na dahilan at na-reincarnated sa alternate world bilang si Arthur Leywin, na panganay na anak ng mag-asawang retired adventurer na sina Reynold at Alice Leywin. Ngunit ang kaibahan niya sa normal na sanggol ay na-retain niya ang memory niya sa dati niyang buhay bilang ruthless at bloodthirsty na hari. Compared sa dati niyang mundo, na-amaze siya sa mga kakayanan or magic sa current world na to. Sa pag-o-observe ni Arthur at palihim na pagbabasa ng libro, nalaman niya ang history ng bansa o continent na tinitirhan nila. From time to time, nagre-relapse itong si King Gray kasi dito sa current life niya bilang si Arthur, first time niya naramdaman ang pagmamahal ng isang magulang, tipong may nakikare sa kanya at nagmamahal. Noon kasi, ang objective niya lang ay lumaban o kumitil ng buhay. As I mentioned earlier, sa mundo na to, may mga magic pero dahil iba nga tong si Arthur, nabitbit niya dito ang isang malupit na ability. Sa dating mundo kasi, nagpo-possess siya at na-master ni King Gray ang paggamit ng ki o kung ano man yun. Dahil sa advance niyang utak at pag-aaral ng patago sa mga libro sa bookshelf ng mga magulang niya, sa age lang na 2 years old ay nakapagkasta si Arthur ng una niyang magical spell. Well, ang unang impression ko dito sa The Beginning After the End is so far and I hope sa una lang tong ganito kasi to be honest, medyo ang slow at hindi ko pa nakikita yung hype surrounding it. Kasi aware naman tayo, especially kung matagal na kayo nanonood ng anime, ilang isekai anime na rin yung halos may ganitong concept. Pero who knows, baka later down the line mag-pick up pa yung kwento kasi as you can see, ongoing pa rin naman ang novel nito and by then baka maging isa tong The Beginning After the End sa mga kaabang-abang na anime in the future. Kasi by judging the first episode, mukhang this is just Mushoku Tensei if hindi PDF or horny yung bida. Though I think kung isekai fan ka and iniiwasan mo panoorin ng Mushoku Tensei dahil sa behavior at character ni Rudeus, feeling ko itong The Beginning After the End yung anime na ma-enjoy nyo. So that's it, Mina. Nag-enjoy ba kayo sa video? If give me a thumbs up. Tingin nyo, generic isekai ba tong The Beginning After the End? Or masyado ko lang ba tong na-judge ng maaga? Comment down below. With that, well, yun lang. Available to watch on The Beginning After the End sa Bilibili. Ang Bilibili ang leading anime platform in the world kung saan mapapanood nyo ang mga sikat at paglalakihang mga animes gaya ng Jujutsu Kaisen, Demon Slayer, Solo Leveling at One Piece. Pwede nyo i-download ang Bilibili app sa inyong mga smart devices or manood sa official Bilibili website. Ililink down ko na lang sa pinned comment yung mga sauce. Salamat sa panonood. Bye-bye!